Sa ating pagkikipag-ugnayan sa pang-araw-araw na buhay, naisip ba natin kung ano ang halaga ng wika sa ating paligid? Ano ang epekto nito sa ating kultura at kung saan ito nagsimula? Kaya sa videong ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng kinagis ng wika. Para sa kuha ang kanang wika is siya ang pinaka-importante diri sa nag-exist diri sa world. Kaya walay wika dili maka-communicate ang tao. Example, tatong wika sa Pilipinas is Tagalog, Bisaya. Kung dili pabray, punta na ta example ha. Na Tagalog bansa mo diri sa Pilipinas niya wala sa kabalo sa tong wika. So di gid siya magka-communicate kaya wala man sa kabalo unsay language diri ah. So para sa kuha ang wika is pareha man sa ka-importante sa life. Ang simusimula ng wika. Ayon sa antropologo, kasabay na sumibol sa mundo ang wika at lahi. Masasabing ang kanilang wika noon ay kasing kahulugan ng ginagamit ng mga hayop. Subalit, paglipas ng panahon, kasabay na pag-ulad ng kultura ng tao ay umunlad din ang wika. Bago pa man dumating ang panahong ito, may ilang teorya na ang nailathala o nagpalipat-lipat sa pamamagitan ng bibig, maaaring gawing batayan ng pinagmula ng wika sa daigdig. Unang-una rito ang teoryang bawaw. Ayon sa teoryang ito, ginagawa ng mga tao ang tunog na likha ng kalikasan. Ikinakabit nila ang mga tunog na ito upang sabihin ang pinagmulan o tukuyin ang pinanggalingan. Sinasabi rin dito na dahil primitibo lamang ang mga tao, sinusunod lamang nila ang kanilang naririnig sa kalikasan. Halimbawa lamang nito ang langit-ngit ng puno ng kawayan, dagundong ng kulog, ihip ng hangin, hampas ng mga alon sa malaking bato, lagaslas ng tubig sa batis. Pangalawa rito ay ang teoryang dingdong. Ipinilagay sa teoryang ito na ang lahat ng mga bagay sa kapaligiran ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa nasabing bagay. Halimbawa lamang nito ang mga tunog ng kampana, relo, orasan, at tren. Ang pangatlong teorya ay ang teoryang pupo. Unang natutong magsalita ang mga tao ayon sa teoryang ito nang hindi sinasadya. Napabulala sila ng bunganga ng mga masisiding damdamin. Ipinilagay rin ng mga tao ang siyang lumikha ng tunog at siya rin nagbibigay ng kahulugan dito. Halimbawa lamang nito ang pagtawa, pag-iyak, pagkabigla at iba pang bulalas ng damdamin. Ang pang-apat rito ay ang teoryang yamyam. Ipinilagay ng teoryang ito na ang mga salitang nilikhang ng tao ay nagsasaad na ang tao ay tutugon sa pamamagitan ng pagkumpas o aksyon. Pinakikilos ang bahagi ng katawan upang makagawa ng aksyon. Halimbawa lamang nito ang pagbabago ng posisyon ng dila ng bibig. Ang ikalima ay ang teoryang yohiyo. Ang teoryang ito ay ang pagbuo ng salita bunga ng puwersang pisikal. Halimbawa lamang nito ay pagbuhat ng may bibigat, pagsuntok, at pagkarate. Ang ika-anim na teorya ang teoryang tatang. Ayon naman sa teoryang ito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginagaya at binibigyan ito ng tunog at ang tunog ay nagiging salita. Ang tata sa Frances ay paalam o sa Ingles ay goodbye. Ang kumpas ng kamay ay ginagaya ng dila ng pababa at pataas kapag binibigkas ang salitang tata. Ang ikapitong teorya ang teoryang singsong. Ipinalalagay ng teoryang ito na ang wika ay buhat sa di masawatang pag-awit ng mga kauna-unahang tao sa daigdig. Ang ikawalong teorya ang teorya ni Primiticus o hari ng mga Ehipto. Ayon sa hari ito, natututong magsalita ang mga tao kahit wala itong naririnig na wikang sinasalita sa kanyang paligid. Ang ikasyam na teorya ang teoryang galing sa Biblia. Ito ay matatagpuan sa Genesis 11 verse 1 to 9 na tungkol sa kwentong Tore ng Babel. Ang wika ay nakabatay sa kultura. Ang wika
ay nagsimula sa pagsisimula ng kultura sa simpleng paraan. Merong iba't ibang uri ng kultura, ngunit depende ito sa wika. Mahalaga ang wika sapagkat ito ang daluyan natin sa pakikipagkomunikasyon. Ang wika ang naging tulay para magkaroon tayo ng ugnayan at talastasan sa ibang wika. Ang wika ang siyang daan upang maging maayos at maganda ang daloy ng kultura ng wika. Ano nga ba ang ugnayan ng kultura at wika? Ang kultura ay siyang nagbibigay ng pagkanulan ng isang individual bilang isang tao. Kung kaya ito'y may ugnayan sa wika, dahil ang wika ay siyang kaluluwa at sumasalamin ng pagkatao ng isang bansa. Ang wika ang siyang pangunahing dahilan kung bakit ang isang bansa ay patuloy na umuunlad at nagkakaisa, sapagkat itutulay na pagkikipag-ugnayan at pagkaunawaan ng bawat isa. Sa pamamagitan dito na ipapakita natin ang ating damdamin, kaisipan at karanasan na siyang binubuo at nagpapaunlad ng ating kultura. Ang wika ay siyang elemento ng ating kultura na maaari nabuo ang wika ng dahil sa isang kultura. Ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa pagkikipagtalastasan, kundi isa itong dahilan sa paghubog ng ating kultura sa pamamagitan ng wika ay maitataguyod at naipapakita natin ang ating tradisyon, paniniwala at kaugalian na isa ring dahilan kung bakit ang wika ay siyang nagpapakita ng identidad ng isang tao at ang kultura ay siyang nagbibigay ng identidad bilang isang tao. Isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming wika sa buong mundo. Maliban sa pambansang wikang Filipino, kasama na ang mahigit 100 katutubong wika nito. Ang mga sumusunod ay ang mga wikang katutubo na isa sa pinakamalaki at malimit na gamitin bilang pangunahing wika sa kani-kaniyang rehiyon sa bansa. Una, ang wikang Tagalog. Ang wikang Tagalog ay isang wika na batayan ng Filipino. Ito ang pangunahing wikang ginagamit ng mga naninirahan sa katimugan ng Luzon. Ito rin ay ginagamit sa rehiyon ng Mimaropa. Pangalawa, waray. Isang wikang Bisaya na tinatawag ding waray-waray. Ito ay ginagamit sa Western Visayas, kabilang ang mga probensya sa Samar Leyte. Pangatlo, Ilocano. Ang wikang Ilocano ay kilala rin sa tawag na Iloco. Ito ay pangunahing wika ng mga naninirahan sa Hilagang Luzon, lalo na sa kabuuan ng Rehiyon 1 at Rehiyon 2 at ilang bahagi naman ng Rehiyon 3. Pang-apat, Bicolano. Isa itong wika na ginagamit sa Bicol Region ng Luzon. Panglima, ang wikang Cebuano. Ang wikang Cebuano naman ay isa sa pinakakilala at pinakamalawig na wikang Bisaya. Pangunahing wika ito ng mga lalawigan ng Cebu, Silangang Negros, Bohol, Leyte, Timog Leyte, at malaking bahagi ng Mindanao. Pang-anim, Tausug. Isa itong wika sa mga rehiyon ng Sulu at Tawi-Tawi sa Mindanao. At panghuli naman ay ang wikang Hiligayno. Ang wikang Hiligayno na isang wikang Bisaya na tinatawag din Ilonggo batay sa pinakakilalang dialekto nito mula sa lungsod ng Iloilo. Pangunahing wika ng Kanlurang Visayas lalo na sa Iloilo, Capiz, Guimaras at kabuuan ng Negros Occidental at sa Timog Silangang Mindanao tulad ng lungsod ng Coronadal. Bakit mahalaga ang mga wika sa Pilipinas? Ang mga wika sa Pilipinas ay may mahalagang papel sa ating kultura, lipunan at identidad bilang bansa. Gaya ng pagpapahayag ng kultura, pag-unlad ng edukasyon, komunikasyon, identidad at sa kabuuan, ang mga wika sa Pilipinas ay hindi lamang mga instrumento ng komunikasyon, kundi pati na rin mga yaman na nagbibigay kulay sa ating kultura. Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamaraming wika sa buong daigdig. Maliban sa pambansang wika ng Pilipino, kasama na ang mahigit na
kasama na ang 100 wika. Katutubong wika na sinasalita sa bansang ito ang mga wikang banyaga. Ang mga wikang katutubo sa Pilipinas ay napapaloob sa pamilya ng mga wika na kung tawagin ay mga wikang Austronesian o Austronesian languages. Ang mga ito ay ang pangkat ng mga wika na ginagamit ng mga tao mula sa tagway ng Malayo o Malayan Peninsula hanggang sa mga bansang napapaloob sa Polynesia. Hindi nagkakaisa ang mga pag-aaral at mananaliksik patungkol sa pinagmula ng iba't ibang wika sa kapuluan. Ngunit marami ang naniniwala sa teoryang ang mga rehiyong nasa abaybay ilog ng kanlurang China at hangganang ng Tibet, ang mga orinal na pinagmula ng kultura ng paglikas ng mga tao ay nahati. Isang pangkat ay lumikas sa pangkanlurang patungong India, Indochina at Indochina. Ang pangkat na lumikas sa Indonesia ang siyang nakaabot sa Pilipinas at sa iba pang kapuluan sa Pasipiko. Dahil dito ay kapani-paniwala, isa lamang ang pinagmulan ng iba't ibang sistema ng pagsulat ginamit noon sa kapuluan. Katibayang iisa lamang ang pinagmulan nito.